Isang magandang dalaga na si Bianca ang nagsasaya kasama ng kanyang kasintahan na si Chicho Paradiso. Kinukumbinsi ni Maria ang kanyang kapatid na si Bianca na layuan na si Chicho, ngunit matigas ang ulo nito at nagkasundo pa silang magkita kinagabihan. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang The Last Paradise o La Ultimo Paradiso sa salitang Italyan na ipinalabas noong 2021. Ang pelikula ay itinakda sa Italy noong 1950s. Ang asawa ni Chicho ang siyang nag-aalaga sa kanilang anak at nagtatrabaho ng gawaing bahay sa buong pamilya ni Chicho. Nang oras na iyon ay sinasabihan ni Maria ang kanyang kapatid na hintuan na ang pagkikipagkita kay Chicho dahil ito ay may asawa at anak na, ngunit walang pakialam si Bianca dito. Nang makauwi na si Chicho, ang kanyang kapatid na si Linda, na alam din ang kanyang pangangabit ay pinayuhan siyang ihinto na ang kanyang kalokohan, ngunit hindi nakinig si Chicho dito. Sinubukan din ng ina ng lalaki na sabihan ng anak, ngunit sumagot lamang si Chicho na ang nais niya lamang ay makaalis na doon. Isa sa mga tauhang babae ang nagtatrabaho sa pag-harvest ng olive ay minoles siya ni Schettino, ang ama ni Bianca at Maria. Labag ito sa kalooban ng babae ngunit wala siyang magawa. Narinig naman lahat ni Maria ang pangyayari. Sumapit ang gabi. Umakyat si Chicho sa bintana ng silid ng kanyang minamahal na hindi nito inaakalang tutungo ito doon, habang si Maria naman ay natutulog sa kabilang kama. Kaya ang dalawa ay nagtungo sa kamalig upang gumawa ng milagro. Ipinagtapat ni Chicho ang kanyang pagmamahal kay Bianca, kahit na masama ang loob ng babae dahil sa katotohanang pamilyado na ang lalaki, ay naniniwala pa din siyang darating ang araw na tuluyan na silang magkakasama. Kinaumagahan, hindi mawaglit si Chicho sa isipan ni Bianca at ipinagtapat niya ito sa kanyang ate na si Maria na buong magdamag silang magkasama. Lumalabas na nakatulog si Chicho sa kamalig at hindi pa ito nakakaalis. Magkaganoon pa man, ayaw naman ni Maria na mabisto ang kanyang kapatid, kaya matapos niyang paalisin ang kanilang kapatid na lalaking si Casimo, ay sinabihan niya si Chicho na tumakas na sa bintana. Ayon naman kay Lucia, ang asawa ni Chicho, na ang kanilang anak ay umalis sa kanilang bahay kagabi upang hanapin ito. Pagod na ang ginang sa ganoong buhay at nais niyang humingi ng payo sa kanilang pari kung ano ang nararapat na gawin. Sinabihan naman ni Chicho ang kanyang asawa na mahal niya ito at nagsasaya lamang siya. Para naman kay Lucia na ang ginagawa ng kanyang asawa ay isang kasalanan. Kinabukasan, nagsasaya na naman si Chicho kasama si Bianca. Naisip ng dalaga na nagsususpetsa na ang kanyang ama na si Schettino na mayroon silang relasyon, ngunit ayon kay Chicho ay nangako siya na aalis na sila sa lugar na iyon sa loob ng 3 araw at mamamalagi sila sa lugar ng kanyang kakambal na si Antonio. Samantala, nagsumbong naman si Cosimo sa kanilang ama na nakipagkita na naman si Bianca kay Chicho, kaya nang makauwi na ang dalaga ay pinagsabihan ito ng kanyang ama na malandi. Bilang tugon naman ay nagubad si Bianca dahil naniniwala siyang wala siyang dapat ikahiya, dahil mas nakakahiya ang ginagawa ng kanyang ama dahil naririnig nila ni Maria ang pangmomolestya nito sa mga kababaihan sa kamalig. Matapos makatulog ng lahat, tinitigan ni Chicho ang kanyang asawa at anak ng matagal at saka ito lumabas. Kinabukasan ay nagpasya siyang makipag-usap ng seryosohan kay Schettino, ngunit hindi pumayag ang matanda at sa halip ay iniba nito ang kanilang usapan upang samantalahin ang pagkalito ni Chicho. Saka ito kumuha ng pala at ipinalo sa ulo nito hanggang sa matsugi ito. Kalaunan ay nadiskubre ng taong bayan ang labi ni Chicho sa likod ng isang kabayo. Nang makita ito ni Lucia ay nagsisigaw ito na halos mabaliw
at ang ina naman ni Chicho ay pinanawa ng ulirat. Naghumiyaw din si Bianca at tinakpan naman ni Maria ang kanyang tenga upang wala siyang marinig. Alam ni Bianca na kagagawan iyon ng kanyang ama. Nang araw ding iyon ay nalaman ni Antonio ang pagkamatay ng kanyang kakambal na si Chicho at kalaunan ay ipinaalam niya ito sa kanyang fiancé. Pag-uwi ng kanyang bahay ay nag-empake na si Antonio upang makauwi sa kanilang bayan. Sa paglipas ng mga taon ay nakatago pa din sa kanya ang larawan nilang magkapatid. Samantala, nagsimulang manghuli ang mga pulisya ng mga potensyal na salarin. Kinabukasan ay nakarating na si Antonio sa kanyang bayang Kinalakan sa kanyang pamilya at niyakap ang kanyang ina na nagdadalamhati. Hiniling ni Linda sa kapatid na ilayo siya doon dahil hindi na siya pwede sa kanilang tahanan. Niyakap naman ni Lucia si Antonio at nagpasalamat sa pagdating nito. Ito ay isang malaking kalungkutan para sa buong pamilya. Matagal na nakaupo si Antonio sa tabi ng kabaong ng kanyang kakambal. Kahit anong mangyari, balak ni Bianca na makita si Chicho. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga kapatid ngunit ayaw nitong magpapigil. Ang buong pamilya ni Chicho ay labis na naghihinagpis sa araw ng kanyang libing. Habang inilalabas ang kabaong at nagsimula ng ilakad ito sa daan, si Bianca naman ay umiiyak lamang na nakatanaw. Ang mga kapitbahay ay labis ding nakikidalamhati sa naulilang pamilya. Kalaunan, bumisita si Antonio sa police station upang makakalap ng ilang mga detalye sa nangyari sa kanyang kapatid. Gayunpaman, ayon sa isang officer ay wala pa silang alam, ngunit patuloy pa din silang mag-iimbestiga. Inatake naman ni Cosimo ang kanyang kapatid na si Bianca at iginapos upang hindi ito makatakas. Lumitaw naman si Antonio sa pintuan. Si Cosimo at Schettino ay nilinaw na hindi siya welcome sa kanilang tahanan. Umaasa si Schettino na ngayon ay mauunawaan ng lahat ng tao sa kanilang bayan na walang maglalakas ng loob na pakialaman ng kanyang anak na babae. Ngunit hindi natinag si Antonio sa mga babala nito. Pagkatapos nun ay nagpaalam na si Antonio sa kanyang pamilya. Isang araw ay may umatake kay Schettino at tinitil ang buhay nito. Ganoon din ang sinapit ng anak nitong si Cosimo. Kalaunan, natagpuan ni Lucia ang kanilang mga damit sa labas ng kanilang bahay. Nais ng mga pulis na arestuhin ang ginang, ngunit hindi pumayag ang biyenan nitong lalaki. Nang pumasok si Maria sa kamalig ay sumigaw ito sa matinding takot. Narinig naman ni Bianca ang hiyaw nito kaya tumakbo ito patungo sa kamalig kung saan natagpuan nila ang labi ng kanilang ama at kapatid. Ilang buwan na ang lumipas, ngayon ang mga dalaga ay naiwang walang proteksyon. Ang mga tindero ay tumangging magbenta sa kanila ng harina, asin at iba pang mga produkto. Kinailangan pa ni Bianca na magnakaw ng tinapay para mapakain ang sarili at ng kanyang ate. Pinapalayas na silang magkapatid sa kanilang lungsod at hindi sila malugod na tinatanggap kahit pa sa simbahan. Isang araw, binisita ni Bianca ang isang matanda upang humingi ng tulong. Ang problema ay pagkatapos ng mga nangyari, ay wala nang nais pang magtrabaho pa sa kanila kahit na napakalawak ng kanilang lupain. Nangako ang matanda na tutulong, ngunit nagpakita siya ng interes sa dalaga bilang kapalit sa kahilingan nito. Hindi iyon ginusto ni Bianca kaya sinampal niya ang matandang nyakol at tumakas. Nakikita ni Bianca ang yumaong si Chicho kahit saan. Kinakain siya ng matinding kalungkutan na kanyang nararamdaman. Dahilan para makita niya ang mga bagay na wala talaga. Naaalala niya na minsang natuklaw siya ng ahas at inalok siya ni Chicho ng tulong, ngunit sa halip, hinalikan siya nito. Ganoon sila unang nagkakilala. Sa kasalukuyan, ipinapangako ni Bianca na hindi niya makakalimutan kailanman si Chicho. Samantala, isang gabi, nagpadala ng sulat si Antonio habang nagdadalamhati ang kanilang pamilya. Kalaunan ay natanggap ni Bianca ang liham, ngunit hindi niya ito binasa at sa halip
ay inilagay niya lamang ito sa drawer. Nagkipagkita naman si Antonio sa kanyang mga kaibigan sa isang restaurant at nagpadala siya ng sulat sa kanyang fiancé at umiyak ito habang binabasa nito ang liham. Buo na ang loob ni Antonio at plano na nitong bumalik sa kanyang bayang Sinilangan. Nang makita siya ng kanyang ina ay hindi ito makapaniwala. Niyakap nito ang anak sa sobrang tuwa. Ang unang ginawa ni Antonio ay bisitahin ang pamilya ni Schettino upang makita si Bianca. Pinapasok siya sa loob ni Maria at naghain ng merienda sa kanya. Nakita ni Antonio ang larawan ng yumaong ina ni na Bianca at Maria. Tinungo naman ni Maria si Bianca, ngunit nang makabalik sila ay wala na si Antonio at umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Sinabi ni Antonio sa kanyang ama na nakita niya ang larawan ng asawa ni Schettino at ito ay parehong larawan na minsang itinago ng ama sa kanyang pitaka. Inamin ng lalaki na si Maria ay kanyang anak at siya ay lumaki sa pamilya ni Schettino. Nung una ay okay naman ang lahat. Ngunit nang maipanganak na si Bianca, parang nabaliw si Schettino dahil gusto niya ng anak na lalaki. Umasal siya na parang hayop at binubugbog ang asawa tuwing nakakainom kaya tinakasan siya nito. Sa wakas ay naglakas loob na si Bianca na buksan ng liham na isinulat ni Antonio na nagsasaad na may importante itong sasabihin sa kanya. Samantala, nagpasya si Antonio na sabihin ang totoo sa kanyang ina tungkol sa lihim ng ama, kaya nabigla ang matandang babae sa narinig. Isang araw, habang nasa kalye si Antonio ay tinawag siya ni Bianca. Nakikita niya si Chicho sa kanya dahil para silang pinagbiyak na bunga. Handa namang makinig si Bianca kay Antonio na nagpahayag na nais siya nitong pakasalan kaagad. Marami pong salamat sa walang sawang panonood sa aking munting channel mga kaboso. Pa-like, comment at share na din.